Walang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Nandito tayo sa likod ng bahay. Ito. Ayan. Mayroon tayong mga dito. Tanim-tanim na green. Para tawag nito. Presko ang hangin. Kaibigan, bayan. Tayo mga buyo dito. Tao buyo dito sa buyo. Tapos meron tayong mga tanim-tanim na saging dito sa likod bahay. Ayan, may bunga. Oo. Kaya alam niyo kaibigan, mga kababayan, ang buhay natin may purpose sa harap ng Panginoon. Kaya ginawa niya ang lahat upang kahit anong antas ng buhay ng tao ay na-enjoy niya yung buhay. Mahirap man, mayaman, basta ang salita ng Panginoon ay huwag nating kalilimutan at din. Yun lang naman ang kondisyon lagi ng Panginoon kasi ang lahat ng bagay sa Kanya ay may purpose. No? May purpose dito sa likod bahay ko. May hahabi ng lambat. Yan yung lambat Ito sa yan. Kaya ito mga kahoy, mga bakawan, mga yan. Alam niyo nakakatulong yan para sa ating hangin na malinis. Yung mga kahoy na yan, kagaya nito kahoy din, di ba? Yun yung ginawa ng Panginoon at upang mapakinabangan ng mga tao, kaakibat ng buhay ng tao, nandyan din yung mga gawa ng Panginoon upang makapagbigay ng sariling hangin, nila lahat ng hayop o anuman binigay ng Panginoon, ginawa upang tayo ay ang tao ang nakikinabang. Alam niyo mga kaibigan, tayo ay kahit anong ginagawa natin, kasama natin ang Panginoon. Kung ating babasahin ang Ecclesiastes o mangangaral, sabi dito ating babasahin, sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Panginoon ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Ang panukala ng Panginoon ay upang ang tao ay gamitin niya ang kalikasan o kaya anuman ang nandun sa kanyang kapaligiran ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito pa nga ang sinasabi, ang panukala niya sapagkat darating ang panahon na makikita niya ang mga gawa ng tao. And din sa verse 6, Ecclesiastes 17 at 3:17. Itong sinasabi niya sa Ecclesiastes 8 verse 6, ito naman ang dagdag natin. Sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya. Ang bawat panukala, ang gawa ng tao ay may kahatulan. At ang sabi pa nga, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya. Ano po yung karalitaan, mga kaibigan at mga kababayan? Karalitaan, ito ay nangangahulugan ng kahirapan, di ba? Yung bang maralita, ibig sabihin kulang na kulang ang tinitingnan ng Panginoon sa mga tao. Ano ang ibig sabihin nitong karalitaan? Hindi ito karalitaan sa ating buhay
na mahirap ka sa mata ng Panginoon, pag hindi ka gumawa ng ayon sa kanyang kalooban, kahit mayaman ka pa, ang tingin sa iyo ng Panginoon ay maralita. No? Kasi ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang ministry, ang ating Panginoong Yesu, ang ating tagapagligtas, na ang sabi niya, kaya dapat kayong mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ngayon, ang kayamanan na iniipon natin sa langit, yun yung ating magandang gawa, yung pagsunod sa kanyang kalooban. Ngayon, kung ang sinusunod ng tao ay kanyang kalooban mismo, yung sariling kalooban ng tao mismo, kung saan siya masaya, doon siya. Kahit naman lamag sa kalooban ng Panginoon, di ba? Ang tawag sa kanya ng Panginoon, hindi siya nakapag-imbak, nakapag-ipon ng kayamanan sa langit, maralita siya sa kanyang harapan. Kasi ang gusto ng Panginoong ipunin natin yung kayamanan doon sa langit, which is yun yung pagganap, pagsunod sa kanyang mga kalooban at gawin ang kanyang kalooban. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, sa nangangalay na ako kailangan ng Panginoon yung ating ginagawa na naaayon sa kanyang kalooban, sapagkat alam naman natin ginawa niya ang lahat para sa atin, nag-i-enjoy, mahirap o mayaman sa kalikasang ginawa ng Panginoon. Ngunit hindi natin naaalala, karamihan ng tao hindi naaalala ang gawa ng Panginoon na mga mabuti para sa kanya, para sa tao. Ang ginagawa lang ng tao, gagawa siya ng karamihan ng tao, hindi lahat, sa kanyang kalooban. Kung saan siya masaya, doon siya nakakalimutan ang Panginoon. Kaya sa mata ng Panginoon, yaman man ang isang tao dito sa sanlibutan, mayroon siyang pag-aari sa lahat ng bagay dito, ngunit hindi siya nakapag-impok ng kayamanan sa langit, tawag sa kanya maralita sa kanyang harapan. Maralita ka sa kaharian ng langit, para sa kaharian ng langit. Kaya dito mga kaibigan, ang lahat ng ating ginagawa, ang purpose ng Panginoon, kaya tayo ay kanyang binigyan buhay, ginawa upang sundin ang kanyang kalooban. At ito naman ang kanyang sinasabi, no? Na ang tungkulin ng tao sa kanya ay ang gawin ang kanyang kalooban. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, ang paggawa ng kalooban ng Panginoon ay hindi siya mahirap. Madali lang siya gawin. Kailangan mo lang i-exercise yung iyong pananampalataya. I-exercise, ibig sabihin gawin mo, tupdin mo. At ang tungkulin natin ay gagawin natin ang kalooban ng gumawa sa atin at ang kanyang panukala upang sa pagdating ng paghahatol, isipin niyang tayo ay karapat-dapat sa kanyang kaligtasan sa kaharian. Ating kaluluwa, ibig sabihin nyo, ating kaluluwa hindi mapahamak doon sa impyerno at tinatawag. Yan lang mga kaibigan at mga kababayan, barangay, araw-araw ating inaalala ang gawa ng Panginoon. Sa araw-araw na ating kinabubuhay, dapat alalahanin natin ang Panginoon. Hindi yung sarili lang natin ang ating alalahanin lagi. Nasa negosyo lang tayo, kung negosyante ka man o sa trabaho, focus. Pag mayroon naman time na kagaya ngayon, linggo, yung ginagawa ng tao, punta sila sa sabungan, punta sila sa kung saan resorts, ngunit nakakalimutan ang Panginoon na paglingkuran. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, yan ang pinaaalala sa atin. Lahat ng bagay may panukala ang Panginoon at ang kaniyang panukala na sana ang lahat ng tao ay hindi mapahamak kung alalahanin siya at susundin ang kanyang kalooban.
Ngunit ating nga binasa na ang Panginoon, ang kanyang panukala, mayroon siyang paghahatol sa matuwid at sa masama. At siyempre, yung hatol niya sa matuwid, iba kaysa hatol sa masama. Di ba? Ganun naman kasimple ang sinasabi ng Panginoon. So, ang matuwid, ang hatol niya sa matuwid, para doon sa langit na sinasabi. Itong hatol naman niya sa masama, para doon sa perdisyo o ang kahantungan ay yun sinasabi hell or Hades. Kaya dapat mga kapatid, mga kaibigan, alalahanin natin na ang Panginoon ay lagi nating kasama sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Pagpalang araw sa ating lahat. Palayan tayo ng ating